Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng mga naririto na sa kani-kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay sapagkat tunay po siyang mabuti sa lahat ng pagkakataon at sa bawat panahon po ng ating mga buhay. Tunay po na hindi po tayo iniwan ni pinabayaan man ng ating Diyos na buhay. Anumang season ng ating kinakaharap, isa po ang sigurado tayo, ayun po ay kasama po natin ng ating Diyos. Sabi nga po sa Psalms 23 verse 4, "Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me." Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, God is with you. Amen. Sa mga nakalipas po na buwan at sa mga darating pa po na buwan na ating kakaharapin, panghawakan po natin ang mga salita ng Diyos na kailanman di po niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya po sa umaga na to, patuloy po nating ibigay ang the best na papuri, the best na pasasalamat at pagdakila sa ating Diyos na buhay, na anyayahan ko po ang lahat na magsitayo at pangungunahan po tayo ni Sister Jezabel sa opening prayer at ng worship team. Yes, Heavenly Father, O God, patuloy ka naming pinapupurihan, O Diyos, sa umagang ito, sapagkat ang iyong kabutihan, Panginoon, sa aming mabuhay ay patuloy naming nararanasan sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga bagay na aming pinagdadaanan, Panginoon, nandoon ka at ang kabutihan mo, Panginoon, ang aming nararanasan. Kaya't sa oras na ito, Panginoon, damhin mo yung awitin na ito na para sa iyo lamang at para sa iyo lamang, Panginoon, ang aming mga buhay, O God. Yes, O Jesus. Sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kuhubli, maging sa dilim ng gabi, sandigang matibay, sandigang matibay ang iyong lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon. Sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kuhubli, maging sa dilim ng gabi, sandigang matibay, Panginoon, sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patuloy
tugunan sa aming dalangin, sa kalakasan sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. So Jesus, salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy po tayong lumagay sa diwa ng panalangin sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah, Father, Lord God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, O God. Salamat, Father, sa patuloy na pag-iingat, pagsama at paggabay niyo po sa amin sa nagdaang isang linggo, O God. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa, O God. Tunay nga, Panginoon, na nananatili kang tapat at sapat palagi sa aming mga buhay, O God, Lord. Salamat, O God, sa katapatan mo palagi sa aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na aming naranasan, O God, sa araw-araw na aming mga buhay, O God. Salamat sa pag-iingat. O God, hindi niyo po kami pinababayaan mula noon hanggang ngayon, O God. Hindi po kayo nagbabago, O Lord, nananatili po kayong tapat palagi sa aming mga buhay, O God, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, O God. Patuloy, Father, na humingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po na aming mga naisip, nasabi, nagawa na hindi po naging kalugod-lugod sa inyong harapan. Patuloy, Father, na nagpapalinis po kami ng inyong dugong banal, O God, upang maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan sa umagang ito, O God, Lord. Patuloy, Father, na linisin mo kami, O God, mula ulo hanggang talampakan, O Lord, upang maging karapat-dapat po kami ngayong umaga, O God, Lord. Dalangin ko din po, Panginoon, ang aming gawain sa umagang ito. Patuloy, Father, na kayo po ang mangusap, kayo po, Panginoon, ang maranasan, O God, ng buhay ng bawat isa, O Jesus. Patuloy, Father, na bisitahin niyo po, Panginoon, ang bawat sambahan mo, Panginoon, na nagdadaos, Panginoon, ng gawain sa umagang ito, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus, O God, Lord. Patuloy, Father, na kayo lamang, Panginoon, ang maranasan ng buhay ng bawat isa. Patuloy, Father, na kayo po ang kumilos sa buhay ng bawat isa, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus, O Lord. At dalangin ko din po, Panginoon, sa mga kasama po namin na nanonood via live stream, O God. Patuloy, Father, na kayo din po, Panginoon, ang siyang mangusap, ang siyang kumilos sa kanilang mga buhay, O God. Tunay nga, Panginoon, na hindi po aksidente kung bakit sila nakapanood ng live sa umagang ito. Kundi meron po kayong gagawin, O God, sa kanilang mga buhay, O Lord. May aayusin po kayo, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Father, Lord. Kayo, Panginoon, ang siyang manguna, O God, sa umagang ito, O Lord. Patuloy, Father, na dalangin ko din po, Panginoon, yung lahat po, Panginoon, na itatayo niyo po sa harapang ito, O God, mula po sa MC, sa maghahatid po na inyong salita at sa worship team, O God. Patuloy, Father, na gamitin nyo lamang po ang buhay ng bawat isa, O God, nang naayon sa inyong kalooban, O Lord. Patuloy, Father, na kayo po palagi ang maparangalan sa aming mga buhay, O God. Patuloy, Panginoon, na kayo lamang po ang tinataas namin palagi sa aming mga buhay, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at dalangin ko din po, Panginoon, na anumang uri ng gawa ng kaaway, anumang uri ng distraction, O God, na hahadlang para maparangalan ka sa umagang ito. Ito po'y aming winawalan ng karapatan sa pangalan ni Jesus, O Lord. In the name of Jesus. Patuloy, Father, na ang tagumpay, Panginoon, ng umagang ito. Patuloy, Father, na inaangkin na po namin, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen po. Isang masaya at mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Tunay nga po sa umaga na ito, handa na po ba tayong magpuri at maranasan yung makamanghamanghang bagay po na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay? Sumigaw nga po tayo ng isang malakas na hallelujah! Hallelujah! Yes, so Jesus, go lamang aming pupurihin, Panginoon, sa aming mga buhay. Kadahilan na Diyos na hari, aming ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasa.
katapatan at kadahilan mo, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Gusto ko sa'yo'y humahanga. Kamatayan ay hindi alintana. Inako mong lahat ang kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay, Panginoon. Sa Diyos ikaw ay nawalay. Buhay mo ang inalay. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin ka, Jesus. O purihin ka. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat-lahat na pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Jesus, ako sa iyo'y humahanga. Kamatayan kamatayan ay hindi alintana. Inako mong lahat ang kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay. Sa Diyos ikaw ay nawalay. Buhay mo ang inalay. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin ka, Jesus. O purihin natin siya. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa kami malaya na. Iyong ginawa, Jesus, kami malaya na. Tinapos mo ang lahat-lahat na pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat-lahat na pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin ka, Jesus. Ikaw lamang ang aming pupurihin, Panginoon. Purihin ka, Jesus. Purihin ka. Minsan ba purihin ka, Panginoon? Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Panginoon. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, kami malaya na. Tinapos mo ang lahat-lahat na pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Yes, oh Jesus, salamat, Panginoon, sa iyong dakilang gawa sa aming mga buhay. Kahit sa oras na ito, Panginoon, patuloy naming awitin, O God, yung kabutihan mo sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord.
Yes, so Jesus, ikaw lamang ang papupurihan at ihahayag namin ang iyong pangalan sa buong mundo, O God. Hallelujah. Yes, so God. Yes, Hawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Pawang kabutihan, pawang kabutihan ang nais mo ibinigay mong buhay ay ganap at husto. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan, Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Kabutihan mo'y magpakailanman. Yes, Lord Jesus. Diyos ng kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan, Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. At kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ng kabutihan, Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. At kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Minsan pa, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka na
Katapatan mo'y walang hanggan, kabutihan mo'y magpakailan. My so Jesus, mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Mahal kita po. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo'y siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman, ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay,
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga po na Ikaw ang mabuting Diyos, O God. Ang kabutihan mo ay magpakailanman sa aming mga buhay. Kaya muli sa umagang ito, lumalapit kami, nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, salamat. Salamat kami ay nakapagpuri, Panginoon. Salamat kami po ay patuloy na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa, Lord, na nandito sa umagang ito. Kaya Lord, ang puso namin ay nag-uumapaw sa pasasalamat. Anumang uri na nangyayari sa aming mga buhay, Panginoon, Ikaw po ay may dahilan. Ikaw po ang tunay na magbibigay sa amin ng kapalinawagan, Panginoon, sa umagang ito. Lord, Ikaw lang po ang masunod sa umagang ito. Ang kalooban mo ang masunod sa umagang ito. Lord, anoint your word. Anoint your servant, O God. Anoint mo ang bawat isa, ang aming mga isip at puso. Anoint mo ang iyong mga anak na nandito sa aming pakikinig ng salita, Panginoon. Ang iyong salita ay salita ng buhay. At ang iyong salita ay magpapalaya sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Kaya kami patuloy na maglilingkod sa iyo at patuloy na magpupuri sa iyo anumang pagkakataon, Panginoon. Anumang season ng aming buhay. Kaya ikaw lamang po ang imaitaas. Ako po ang maibaba, kami ang maibaba sa umagang ito. Lord, all the glory belongs to you alone, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Isa po uling kagalakan at karangalan na makasama po kayo sa umagang ito. Amen. Pakisabi sa katabi namin, God is good. All the time. All the time, God is good. Amen. So tayo po ay sa umagang ito, patuloy po akong nagpapasalamat sa inyo, Pastor, Ma'am, at sa aking spiritual family sa patuloy na panalangin. Amen? Patuloy na suportan niyo po sa amin sa San Roque. Amen po. Tayo po ay nakakatayo lang po dito sa grasya at biyaya ng Diyos. Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos sa umagang ito. Ang share ko po ngayon sa umagang ito ay napapanahon. Amen po ba? At ito po ay, tayo po ay may most common question. Marami po tayong katanungan. Amen. Sabi po dito, how do I know God's will? Paano daw po natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Amen po ba? So, tatanungin natin kay Pastor, kalooban po ba ng Diyos ang mga nangyayari sa ating buhay, sa aking buhay, sa ating buhay, sa ating bansa, lalong-lalo na ang nagdaang eleksyon? Amen po ba? So, yun po. Yun po ay, tayo po ay, lahat naman po tayo, amen po ba mga minamahal, ay gusto na mabuti. Diba sabi ng ating inawit kanina, ang kabutihan ng Diyos ang gawin. Amen po ba? Alam ng Diyos po ang ating mga puso. Kaya ang sabi po dito ni David, sabi po dito sa Psalm 40 verse 8, I desire to do your will, my God. Your law is within my heart. Ang kanya pong hangarin ay gawin ang kalooban ng Diyos. Yung puso niya, amen po ba? Lahat po ng mga tumakbo, lahat po ng natalo, nanalo, lahat po sila ay ang gustong gawin ay ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? So yung tayo po bilang tao, binigyan po tayo ng option. Dalawa lang po yun. Good and evil. Gumawa ng mabuti at gumawa ng masama. Amen po ba? Pero ang sabi nga niya sa Proverbs 18:21, ang tao maraming pinaplano at binabalak, pero ang kalooban pa rin ni Yahweh ang siyang nananaig. Amen. So yun po yung ating patuloy na alamin sa umagang ito. Amen po ba? At ang ating pong mga puso ay palagi po nating iingatan. Amen po. Kasi ang option po natin sa buhay, lahat ng option natin, minsan mga plano, minsan napapasama po yun pag hindi na po natin iniingatan ang ating mga puso.
Lalo na po ngayon, ng mga tao, maraming katanungan. Totoo, tama ba ito? Mali ba ito? Ito ba yung talagang taong tatayo dito? Uupo? Hindi po yun, hindi po yun ang dapat tanong natin. Ang tanong po natin, tayo po ba ay nasa kalooban ng Diyos? Amen. So kasi kung nasa kalooban po tayo ng Diyos, ang salita lang po ng Diyos ang magbibigay ng kasagutan. Sabi dito, the will of God is the word of God. Amen. Ang kalooban ng Diyos ay mabuti, kalugod-lugod, at perfect po. Amen? So kung tayo po ay gumagawa ng mabuti at kalugod-lugod sa Diyos, yun ay kalooban ng Diyos. Amen. Kasi nandito po sa salita niya, sabi niya po, if we read the Bible, we see God and His Word are one. We must look at ourselves in the Word of God speaking to you. His will is clear. We just need to understand the Word. Amen. Ang kalooban ng Diyos ay malinaw po. Amen. Tayo po ay binigyan ng option. Mayroon pong permissive will at rebelled word of God. Si David, bagong maging hari, mayroon na pong revelasyon ang Diyos sa kanya. Siya po ay magiging hari. Mabata pa po siya, inainoint na po siya. Pero bakit po si Saul ang unang umupo? Kaya totoo yung Romans 8:28. God works altogether for good for those who love Him and called according to His purpose. Kasi ang gusto ng Panginoon po ay ang makita natin palagi, masama man o mabuti, ay ang kalooban pa rin niya ang masusunod. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. So yun po, kasi minsan ang nangyayari sa buhay natin, kaya ang mga plano natin nagiging hindi tama, kasi ang nasusunod na sa atin ay ang ating mga sarili. Amen. Pero yun, paragi tayo tanong, kailangan ba yung masama ang manalo o ang mabuti ang matalo? Yun yung mga kasagutan. Ito yung sagot dito. Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa ganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo, may alay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalulugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Si Apostol Pablo nakikiusap po dito sa mga taga-Roma na ang buhay natin ay handog. Amen? Palaging handog at kalugod-lugod sa Diyos at karapat-dapat sa pagsamba. So palagi, kaya sabi ko kanina, iingatan po natin ang ating mga puso. Kasi manalo at matalo tayo, panalo na tayo. Sabi mo sa katabi mo, panalo ka na. Amen. Kasi panalo tayo palagi kay Lord. We are always the winner. We are always victorious in Christ Jesus. Amen. Kaya palagi nating babaguhin ang ating isip at puso. Sabi dito, how will I know God's will? Paano daw natin malalaman ang kalooban ng Diyos? A living sacrifice to God. Sacrifice to give up something that is valuable to you in order to help another person. Yung mga sakripisyo po natin, ngayong umaga, nag-sacrifice tayo, gumising ng maaga, para pumunta dito ay sumamba. Amen po ba? Sa halip na may pupuntahan na yung iba, at gusto pa nating matulog. Amen? Matulog pa tayo ng mahimbing. Pero, kasi alam mo, na masasamba ka ngayon, pumunta ka pa rin dito, kay talo tayo. O panalo tayo. Amen po ba? Kasi hindi po yun ang palagi nating iisipin, yung kalooban ng Diyos, matalo o manalo, patagi-tagi yung panalo. Amen. So yun po yung paggawa natin ng sakripisyo, mga magulang, sa mga anak natin, makatapos ng pag-aaral. Amen. Ito tayo yung manggagawa dito, tayo lahat bilang body of Christ. Nagsasakripisyo tayong sumamba at dumalo sa gawain every Sunday kasi ito yung kalooban ng Diyos. Anytime po, ngayon napakaikli po ng buhay. Pwede po tayong kunin ni Lord bukas. Iba nandito si Ate Baby, may sakit ngayon, di po ba? So hindi natin alam, kasama natin bukas wala na dito. Amen. Kung isipin natin yung eleksyon, walang mangyayari po sa buhay natin, sa bansa natin. So mag-move on na lang tayo. Move on lang pag may time. Palakpakan natin si Lord.
Kaya si Pastor, di ba, sabi niya, moving forward. Amen. So palagi tayo, mayroong mga pagsubok na darating, palagi tayo mag-move on. Hindi tayo mag-i-stay doon. Kasi mayroon pang magandang plano ang Panginoon sa ating lahat. Amen. So yun po, kailangan po natin yung mahalagang bagay, especially ating mga puso, ay ayusin natin para makatulong tayo doon sa nanalo. Amen? At makatulong tayo sa simbahan natin, sa ating community. Patuloy pa rin ang buhay. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy pa rin ang buhay. Hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa. Amen. Sabi, laban lang. Amen. Sabi dito, before Jesus died, the sacrifice are all dead animals. Today, some religion still offer dead animals. Paul is describing the first purpose of every Christian is to sacrifice our bodies and minds in service to God as response to His great mercy. Noon daw, nung hindi pa namamatay si Jesus, mga pinapatay po yung mga kambing, tupa para isacrifice na para tayo tubusin sa kasalanan. Pero tapos na po yun. Tinapos na ng Panginoong Hesus nang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, ang mga reliyon, meron pa pong nag-o-offer sila ng mga hayop. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, ang atin na pong katawan, ang ating isip, ang ating puso, ito na po ang ating response sa Panginoon dahil sa kanyang habag at grasya. Yun po, yung ating sakripisyo. Ito po ang isa pang ating handog ay true worship. Kanina totoo tayong sumamba. Kanina po nung tayo maawit, naiiyak po ako. Tayo pong lahat naiiyak. Kasi po nakita natin na napakabuti ng Diyos. Sabi niya, ang kabutihan ng Diyos ay magpawalang hanggan. Yun lang po, naiyak na po ako doon. Amen. Thank you, worship team. Palapakan natin si Lord sa worship team. Amen. Yun po. Maiyak po tayo dahil nakita natin ang kabutihan ng Diyos. Walang nangyari, mapayapa, matagumpay na eleksyon. Amen po ba? Amen. So to respond to His great mercy is to become living sacrifices. Using our lives in service to God as an ongoing act of worship. Complete surrender of ourselves to the will and purposes of God. So yung patuloy nating pagsamba ay hindi lang yung pag-awit. Amen. Ito ay ang tuloy-tuloy na pananampalataya at tuloy-tuloy na ibinibigay natin sa Panginoon ang mga purpose niya. Kaya dito sabi sa Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. So tayo, palagi pag sumasamba, ang Espiritu ng Panginoon at ang katotohanan ang sinasamba natin. Amen. Hindi na yung mga idol natin at mga nangyari sa buhay natin. Sabi dito sa Genesis 22:12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan, natitiyak ko ngayon ay handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait ang kaisa-isa mong anak. Amen. Ito po yung istorya ni Abraham. Alam po natin lahat ang story ni Abraham na sila po ni Sarah, ang kanyang asawa, hindi nagkaanak. Matagal, nagkaroon pa ng anak, 100 years old na sila. Wala na po talagang pag-asa. Pero dahil sa biyaya at grasya ng Diyos, sila po ay biniyayaan uli ng Diyos. Pero nung si Lord po ay gustong ipahandog yung bata. Amen? Si Isaac, gusto ng Diyos ipahandog ang bata, ay sinacrifice niya po yun. Amen? Mga magulang, kaya niyo bang isacrifice yung mga anak niyo? Hindi, di ba? So, siya po ay papatayin. Kasi ang sinabi ng Diyos, ihandog mo siya sa akin bilang buhay na handog. Amen. Gayon din ang ating mga buhay. Pag tayo ay sumasamba, isipin po natin na ang buhay natin ay inahandog natin ito sa Diyos. Wala tayo ditong iniisip kundi mag-focus lang sa Kanya dahil ito ang karapat-dapat na sambahin siya kasi siya ang Diyos na mabuti sa ating mga buhay. Kaya ang ginawa niya, dinala niya yung anak niya at papatayin niya na. Pero ang sabi ng anghel, wag. Handa ka nang sumunod. Sapagkat hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak.
Ganon din po yung ating mga buhay, di ba? Pagod na pagod tayo para magtrabaho, amen. Para mangampanya, para gusto nating gawin yung mabuti. Amen po ba? Pero yung gusto pala ng Diyos, amen, yung kalooban niya at yung binigay na po nating sakripisyo na yon, na buhay na handog, nalugod na po ang Diyos sa'yo. Amen. Mga minamahal, nalulugod na ang Diyos sa'yo. Sabi mo sa katabi, nalulugod na ang Diyos sa'yo. Yung pagbuto mo ng tamang mga tao, kahit talo, nalulugod na ang Diyos sa'yo. Amen. So yun, hindi niya po ipinagkait. Amen. Ganon din po sa ating mga buhay. Abraham sacrificed. Amen. His son Isaac. Abraham's willingness to sacrifice his son Isaac is an act of worship. Amen. There were no instrument and singing involved. Abraham pleased the Lord and went to change the world because of his obedience to God. Amen. So tayo po bilang mga magulang, yung ating ginagawang sakripisyo sa ating mga anak, kahit hindi man tayo makagawa ng mabuti sa ating bansa, yun po ay totoo na pong puri sa Panginoon. Pagbigay, kaluguran sa Panginoon. Wala pong, nung ibibigay na po niya yung anak niya, wala pong music ministry doon. Sila lang po ng anak niya. At wala pong iba doon kundi ang Panginoon at ang anak niya. Pero ang Panginoon, dahil nakita ang puso ni Abraham, dahil si Lord nakita ang puso mo, na totoo kang maglilingkod sa Diyos at maglilingkod sa bayan. Kahit hindi ka nanalo, kahit hindi po tayo, dahil sumunod pa rin tayo sa Diyos. Ginawa pa rin natin ang tama. Yun po ay kaluguran pa rin sa Diyos. Kaya palapakan natin si Lord. Lalo na sa ating Kapitan Ricky, salamat po sa paglaban. Ang laban na yon ay laban nating lahat. Amen po ba? Yun po ay magpapasalamat tayo sa Lord. Sabi niya sa Thessalonians 5:18, in everything, give thanks. Amen. Sa lahat ng pagkakataon tayo daw po ay magpasalamat. So yung una, yung totoong pagpupuri ay ihahandog natin ang ating mga sarili, puso at isip sa Diyos at ingatan natin ang ating mga puso. Sunod po, renew your mind. Baguhin na natin ang ating pag-iisip. Sabi dito sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His God-pleasing and perfect will. Amen. Yun daw po ang kalooban ng Diyos. Amen. Ang ating pong, ang isip, sabing having the mind of Christ. Huwag po natin gawin ang ginagawa ng mundo. Dahil ang pagbabago ng isip natin, babaguhin natin ang ating isip, ito po ay magbibigay po ng kaluguran sa Diyos at magagawa natin ang kalooban ng Diyos. Having the mind of Christ. Interpreting life through the lens of God's words transform us. As you fill your mind with His Word by praying, meditating, speaking loud, even singing, you begin to think what pleases Him. And you begin to understand what is God's will for your life, for our life, inspiration of the Holy Spirit. Yung ating pong isip ay mahiwaga po ito. Amen po ba? Dahil minsan kung ano-ano pong pinapasok ng kaaway. Amen. Dapat ginawa ko ito, dapat ganito yung ginawa ko. Pero kailangan po nating babaguhin ito para po mabago po ang ating patuloy na ginagawa ay mabago rin po. Ito ay gagawin po natin, patuloy tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Babaguhin po ito natin. God's will is the Word of God. Panalangin. Pagbubulay-bulay. At atin pong isasalita ito at tayo po ay aawit, tayo po ay patuloy na maunawaan. Bakit may mga tao pong nahihirapan pong maunawaan ang salita ng Diyos? At mahirap mabago ang isip. Sasabihin minsan kasi matanda na po ako eh. Hindi ko na po mabago isip ko kasi nasa kasanayan. Di ba tayo po bilang mga Pilipino, nakasanayan na natin na yung ating ginagawa nung bata pa tayo ay ginagawa pa rin natin nung tumatanda tayo.
Pero yun po, dahil yung nangyari po sa atin, hindi pa po tayo Kristiyano noon, hindi pa tayo nakakilala sa Lord, hindi pa tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kaya yung puso, yung isip natin, pinaglalaroan ng demonyo. Amen. Kaya pag pinaglalaroan na po ng demonyo yon, wala po tayong magagawa kundi mag-struggle. Nanghihina po tayo. Kaya ngayong umaga tayo po ay dapat lumakas. Amen. Tayo po ay magkakaroon ng kaisipan ni Kristo sa magitan ng salita ng Diyos. Kanina sabi ko po, in everything give thanks. At ang buhay natin ay buhay na sakripisyo para sa Diyos. Ito ay palagi na patuloy pa rin tayo magpupuri sa Diyos. Patuloy pa rin nating babaguhin ang ating pag-iisip para magawa pa rin natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Ang sunod po ay renewal. Sabi dito sa Ephesians 4:23-24, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Amen. Verse 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen po ba? So tayo bilang mga anak na ng Diyos, hindi na tayo yung mga unbeliever. Amen. Kaya kailangan po natin i-share yung gospel para makita rin natin yung kanilang pagbabago at mabago din ang pag-iisip nila. Amen. At maihag din na tayo ay namumuhay na may kabanalan at may katotohanan. Kaya napaka-importante po yung pagbabago ng isip natin para maging bago ang ating pananaw. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. So yung mga pananaw po natin, nababago po yun sa magitan sa pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pagdalo, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ngayong pag-uwi natin, babaguhin na natin ang isip natin, tayo ay gagawa pa rin ng mabuti at gagawa pa rin tayo ng kalooban ng Diyos. Nasa pangalawa na tato, serve God. Kailangan pa rin nating magpatuloy na maglingkod. Sabi dito sa Roma 12:6-8, tumanggap tayo ng ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yon. Kung ano ang iyong kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpapahayag tayo ayon sa sukat ng pananampalataya. Verse 7, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo, tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. Verse 8, magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay inyong kaloob, magbibigay kayo ng buong puso. Amen. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin ninyo, yan ang buong galak. Amen. So tayo daw po ay may kanya-kanyang kaloob, may kanya-kanya tayong gift and talents. Amen po ba? Katulad yung mga kabataan, tumutugtog, yung mga worship team kumakanta, amen po ba? Mga teacher nagtuturo, amen po ba? Mga nanay, nag-aalaga ng mga bata, amen. So tayo po, bilang mayroon pong nag-i-encourage sa isa't isa kung nangihina, yung po ay tuloy lang po ang buhay. Maglilingkod pa rin tayo. At dito, sabi, lalo na doon sa mamumuno ng ating bansa. Kayo ay buong pusong magkakawang gawa. At yung kaloob na gagawin ninyo ay buong galak at buong puso po ninyong gagawin, mga minamahal. Na mga nailoklok sa inyong mga kinalalagyan. Ngayon pa lamang ay kailangan na namin silang ipanalangin. Sabi dito sa unang Timoteo 2-3, kaya ay idalangin din ninyo ang mga hari at makapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya ang ating pong paglilingkod ngayon ay idadalangin natin ang mga hari, makapangyarihan, ang mga taong nakaupo ngayon, upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. At dahil ito po ang kalooban ng Diyos.
Di po ba sa Bible si Daniel, magpalit-palit man ng mga hari sa government, sa kaharian, nanatili siyang nananalangin. Amen. Yun po yung gawain natin bilang simbahan, di pa po pastor. Yun po, nag-intercede tayo, mapayapa tayo. Walang kaguluhan ang lugar ng Panglara at lugar ng San Roque noong Butuhan. Kasi may taong patuloy na nananalangin sa ating mga taong ilalagay sa ating gobyerno. Amen po ba? Sa ating mga ibibigay ng Diyos sa atin na mamumuno sa ating mga bayan. Kaya napakabuti po ng Diyos. Amen po ba? Patuloy na panalangin at tayo ay magkaroon ng kapayapaan at tayo ay lalaya. Amen. Kaya babaguhin na natin ang ating pag-iisip. Amen. At tayo ay patuloy na maglilingkod. Amen. At patuloy na tayo ang magbibigay sa kanila ng kapahayagan. Kaya sa halip na ikaw ang magtanong, kalooban ba ng Diyos? Ang manalo ang masama at mabuti. Hindi na po tayo magtatanong. Ang sasabihin po natin, isa lang po, yun po yung kalooban ng Diyos. At siya lang ang masusunod, hindi tayo. Amen po ba? Sabi dito, serve God in response to His great mercy. Tayong lahat ay binigyan ng ibang-ibang kaloob, habag at biyaya ng Diyos. Kaya gamitin natin ito ng tama at the best kung saan man tayo nilagay ng Diyos. Kung ikaw ay isang ama, maging mabuting ama ka. Hallelujah! Kung ikaw ay mabuting ina, maging mabuting ina ka. Kung ikaw ay mabuting anak, maging mabuting anak ka. Ikaw ay mabuting pastor, maging mabuting pastor ka. Ikaw ay isang mabuting manggagawa sa church, maging mabuti ka. Ikaw mabuting mayor, kapitan, gobernador, amen, lahat po, senador, maging, mabuti ka. Dahil ito po, dahil sa habag ng Diyos, naluklok lang tayo, na ilagay tayo kahit saan man tayo naglilingkod ngayon dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Amen. Ito po ay ang ating response sa Panginoon sa pagbibigay sa ating ng kahabagan sa ating mga buhay. Sabi dito, kapag ikaw ay tunay na may relasyon sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka maglingkod sa Diyos. Gagawa ka ng paraan kung paano ka dadalo, kagaya ng ginawa mo ngayon. Bakit ang tunay na Kristiyano ay pinagpapala? Dahil inialay niya ang buhay niya sa Panginoon. Ang kanyang buong isipan, kalakasan, pagmamahal, talento, ibinigay niya sa Panginoon. Na magagawa lang natin ito dahil sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Amen, palakpakan natin si Lord. Kaya yun po, dahil sa kanyang habag, amen, wala po tayong dapat ipagmalaki. Amen? Kahit doon sa mga nanalo, hindi po sila dapat magmalaki. Kailangan yun po yung habag ng Diyos. Kaya gawin po nila ng tama ang binigay sa kanilang pagkakataon. Amen? Bigay po natin ng tama ang pagkakataon na paglingkuran ang Diyos sa magitan ng pamamahala na may buong galak at maitama ang mali. Dahil lahat po ng bagay na mali ay may konsekwensya. Amen. Hindi po tayo nagko-connive doon sa masama na bakit masama ay nagtatagumpay ang masama. Lahat po ng nakalagay sa Bible, lahat ng masama ay may konsekwensya. May kabayaran po. Hindi pa man ngayon, pagdating po ng araw, magsusulit po sila sa Lord. Kaya yun po yung ating panalangin. Na ang mga namumuno ngayon ay panalangin natin na gumawa talaga ng mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Amen po ba? At gawin nila yung tama sa ikabubuti ng buong bansa. Amen? Ng mga tao. Kasi mayroon pong kabayaran ang kasalanan. The wages of sin is death. Amen? At ang sa Panginoon ay buhay na walang hanggan. Amen. Kaya po yung ating palaging iisipin, kailangan binabago natin ang isip natin, kailangan natin nagpapabago tayo sa salita ng Diyos. Amen? At tabi natin, lahat ng ginagawa natin, hindi galing sa atin, ito po ay dahil sa grasya at biyaya lang ng Diyos. So in response, because of the great mercy, kasi si Abraham po, naunawaan niya na pinagpala niya siya. Kaya kung hihilingin man uli ng Diyos,
o luluubin mang uli ng Diyos na tumakbo tayo at magpatuloy na gagawin pa rin natin para sa ikabubuti ng bansa, gawin pa rin po natin yun. Amen. Kasi hindi po yun dahil sa nanalo man o natalo man, kasi habang tumatagal po, sinasala po ni Lord ang mabuti. Gusto niya ay mabuti ang mailagay. Kaya marami yung next generation ngayon, sila po ay talagang kailangan natin ipanalangin na may bago, na ilalagay si Lord na may takot sa Diyos. Amen. Na sila ay mamumuno ng tapat. Amen. Na mapapabuti ang bansa natin. Pero mayroon pong propesiya na ang bansa natin ay pagpapalain. Amen. Magiging katulad tayo ng Amerika. Amen. Kasi naniniwala tayo at nananampalataya tayo na ang Diyos ay mabuti. Kasi yun po yung perfect will ni Lord, good, pleasing, and perfect. When the time is right, the Lord will make it happen. Amen? Kalooban ba ng Diyos, di ba, na ang mga anak niyo ay nagsasakripisyo ngayon, nag-aaral, nagtatrabaho, naglilingkod. Kalooban ng Diyos yon. Kasi pagka yung ginagawa po natin ngayon, lalo na yung mga bata, sa social media ngayon, ang nangyayari, na ano po yung oras na nasasayang. Kaya mga magulang, mga minamahal, kailangan po natin idisiplina. 8 hours na pala sa social media, walang nagawa. Hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi hindi naglilingkod. Wala dito nun, di ba? Yung iba. Lahat dito naglilingkod. Amen. So yun po, ang kailangan po natin, maalagaan natin yung mga susunod na henerasyon na magkaroon ng takot na Diyos sa Diyos na hindi po sila makuha ng mundo. Amen. At saka ang paglilingkod po rin, may disiplina po yun. Amen. Hindi lang yung sarili natin na nasusunod. Kaya sabi niya, sabi ng Panginoon na, not my will, but His will be done. Amen. Ang kailangan po natin magsasubmit din tayo sa ating mga authorities. Amen. Sa ating mga pastor, sa ating mga leaders. Amen. Kasi kami po ay tatandaan rin. Kayo na ang tatayo dito. Kayo na po ang maglilingkod. Kung sa ngayon, wala pa kaming napipili kasi wala pa kaming nakikita na handang magsakripisyo. Amen? Na handang ibigay ang lahat-lahat sa Lord. Hindi po ba, gusto nating komportable na buhay. Ayaw nating nang hirap. Gusto natin puro sarap. Amen po ba? Pero hindi po yun ang kalooban ng Diyos kasi yung sakripisyo na yun ay training po sa atin. Tinitrain po tayo ni Lord na magawa yung kalooban niya. Kasi pag hindi po tayo na-train ngayon, na-develop lahat na-experience natin lahat ng ito. Lahat ng ginagawa po namin ni Pastor, experience po namin to for 30 years. Alam na namin yung kalooban ng Diyos. Minsan ang kalooban ng Diyos, hindi po natin maintindihan. Amen? Hindi natin maunawaan bakit kaya. Tapos bigla yung isip natin kung ano-anong pinapasok ng demonyo. Amen? So ang gagawin po natin pag tayo po ay nakakaranas na po ng mga hindi tama ay balik agad sa panalangin. Balik agad sa salita ng Diyos. Doon natin makikita. Because the will of God is the word of God. Ang salita ng Diyos, yun po ang kalooban ng Diyos. Kaya pag binasa po natin ang Biblia, kasabi dito, lahat tayo ay may kaloob. Hindi lang maging senator, gobernador, pagiging ina at pagiging ama ay kalooban na ng Diyos yan. Nalulugod na rin ang Diyos sa'yo. Amen. Ang pagiging intercessor, ang pagiging mabuting anak. Amen. Pagiging mabuting estudyante. Magiging mabuting empleyado. Amen po ba? Lahat ng yun ay kalooban ng Diyos. Pag ginagawa po natin ng mabuti at kalugod-lugod sa ating buhay na Diyos. Pangalakpakan natin si Lord. Sabi dito sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Amen. Kahit po ang anak ng Diyos, si Jesus bumaba po mula sa langit. Ang Ama ay pinadala ang kanyang bugtong na anak upang magbigyan tayo ng buhay na kalugod-lugod at kasyasya. Amen. But ano nangyari? Bakit ang tao gumagawa ng masama? Sa John 10:10b, di ba? Came to steal, kill, and destroy. Amen. Ang kaaway pumuntas ay pumarito para magnakaw, magwasak at pumatay. Pero hindi po yung ang kalooban ng Diyos ay ganon. Ang kalooban ng Diyos ay maglingkod tayo at ibigay natin ang ating buhay katulad ng binigay ni Lord. Ang buhay niya para sa atin.
Kaya yun po, yung una natin ay a living sacrifice. Buhay na sakripisyo tayo, mga minamahal. Pangalawa ay maglingkod pa rin tayo. Kung saan man tayo nilagay ni Lord, doon maglilingkod. Pagbuti natin ang pagiging isang mabuting magulang, mabuting anak, mabuting leader dito sa church, mabuting pastor, mabuting worship leader. Amen? Hindi natin iisipin yung nakaraan na po. Amen? Mag-move on na po tayo doon at yun po ang ating gagawin po sa after this na tayo po ay mamumuhay na ng mapayapa at tayo ay malaya na magagawa uli ang kalooban ng Diyos. So number 3 na po tayo. Love one another. Kaya mo pa bang mahalin yung kapwa mo na natalo ka na? Amen. Kaya pa nating mahalin, kaya nating magmahal. Kasi sabi dito, kaya nga sabi ko, the will of God is the word of God. Kasi ito ang sabi niya sa salita niya. Roma 12:9-11. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at palagan ninyo ang iba't iba at iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Amen. So yon. Tunay pa ba ang pagmamahalan natin sa isa't isa? Lalo na sa mga pamilya na hindi pareho yung binuto. Pero may mga nag-aaway-away na pamilya. Amen po ba? Wala dito noon. Sa iba-ibang lugar mayroon noon. Babalik tayo. Isang araw lang po ang eleksyon. Pero tayong lahat magkakasama hanggang langit. Palakpakan natin si Lord. Tayong lahat dito magkakasama tayo hanggang langit. Kaya yung tunay na pagmamahal na binigay ng Diyos sa atin ay patuloy nating ipamumuhay at patuloy nating ipapasa sa mga anak, mga magulang, lolo-lola, lahat ng buong pamilya sa church. Amen? Minsan nagkakasala tayo, mayroon gumagawa tayo ng hindi tama. Amen? Nakaisip tayo na hindi maganda sa kapwa natin. Dahil sa biyaya ng Panginoon at grasya niya, pag binasa na natin ang salita ng Diyos, ang isip natin ay nababago. Kaya pala, ganito pala yung nangyari. Kaya pala, dahil hindi kalooban ng Diyos. Amen? Kasi ang gusto pa rin ng Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Total surrender to God's will. Lucas 22:41-43. Sabi dito po, iniwan niya sila at pumunta sa dikalayuan at do'y lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung luluubin mo, ilayo mo sa akin ang kupang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ito po si Jesus. Bago po siya ipako sa cross, humiwalay siya sa mga disipulo. Amen? Bakit po minsan, bilang kami mga lingkod ng Diyos, tayo mga leader, di ba, mga anak ng Diyos, kailangan nating humiwalay sa mundo. Kasi yung mindset natin, bombarded na po ito ng mundo eh. Puro na lang social media, pwede na lang TikTok, pwede na lang Facebook, di ba, Instagram. Wala na po tayong ginawa kundi 8 hours, ilang oras tayo nandun sa social media. Pero hindi natin alam na kailangan nating iwan yon. Kailangan tayong manalangin. Kailangan natin alamin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ni Lord, ito yung total na binigay natin ang buhay natin. Kaya hindi masasayang lahat ng ating pagpapagal kung tayo ay nasa kalooban ng Diyos. Sabi niya, not my will, but yours. His will be done. Ito po yung pinaka-amazing na worship. Ito yung pinaka-tunay na pagsamba, ang ginawa ni Jesus. Amen? At total surrender, binigay niya ang kanyang buhay. Amen? This is the most amazing worship statement of complete and total surrender. Amen. From the life of our Savior Jesus Christ, it humbles me and makes me love Him more. Amen. So, Jesus has completely fulfilled the will of God by serving as the payment for our sin. Through Christ's obedience, we are made perfect. Amen. Yun po. Ang nangyari po, dahil nga si Jesus ay sumunod sa kalooban ng Ama, na ibigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan, ay tayo po ay naging anak ng Diyos.
Tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan po ang puso natin ay palagi po ongoing po yung pagsamba natin ng pagsunod. Ongoing po yung patuloy nating pagbibigay ng karangalan sa Kanya. We are made and created for the glory of God. Amen. So we are only gonna be fulfilling the will of God when we obey. Kasulad ng pagsunod ni Jesus Christ sa Ama. Amen. Doon lang natin malalaman na tayo ay nakagawa ng mabuti. Kaya kailangan po natin ay sumunod. Amen. Let us pray and hope that we can step into a realm knowing His will that are found in living sacrifices to God, serving God well, love one another, and total surrender to His perfect will in our lives. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So yun po. Paano po natin malalaman ang kalooban ng Diyos? A living sacrifice. Maging buhay tayong sakripisyo. Pangalawa, serve God well. Pangatlo, love one another. Kaya mga minamahal, tayo po ay tumayo sa umagang ito. The will of God is the word of God. Amen po ba? Narinig po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Amen. Kaya uuwi po tayo. Nagagawin natin ang mabuti, kalugod-lugod, and perfect will of God. Kaya tayo po ay umawit ng Kuya Ivan, sukdulang biyaya. Sukdula po ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Awitin po natin ito ng galing sa ating mga puso. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, come. Taas po natin ang ating mga kamay. Mula sa ating mga puso. Wagas ng pagsinta. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father. Lang kaya nang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Jesus, habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Hiyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng patarungan at katuwiran, kahit minsan ay di nabahiran ang kabanalan kalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas walawang pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi Karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Awitin po natin ito mula sa ating mga puso. Maranasan natin ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. masuklian Yes, Jesus. mabuti
Salamat sa mga buting ginawa mo sa aming mga buhay. Yakap mo. Yakapin mo po ang iyong mga anak sa umagang ito. Comfort him, O God. Comfort him, Jesus. Hayang tumpasan, yakap mo ako sa aming karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan ay di napahiran ng kabanalan kapwalatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yakap mo ako sa aking Karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Jesus, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakilang Ama at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa sukdulang biyaya mo sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na naunawaan namin ang kalooban mo, Panginoon. Ang kalooban mo ay mabuti. Hallelujah, Jesus. Kalugod-lugod at perfect. Hallelujah. Kaya ngayon po, patuloy po namin iniaalay namin ang aming mga buhay sa pamagitan ng sukdulang biyaya mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, na unawaan na kami na ay buhay na handog sa iyo. At kami patuloy na maglilingkod sa iyo. At patuloy na magmamahalan, Lord. Ano man mangyari sa aming mga buhay. Kasi ang goal po namin ay pumunta sa langit, Panginoon. We will be with you forever and ever. Hallelujah. Sa langit po ay wala na po ang mga bagay na nangyayari sa mundo, Panginoon. Kaya sa hapong ito, Panginoon, nandito po kami, Panginoon, uli. Patuloy na in-acknowledge, Panginoon, ang kabutihan mo. Truly, you are good. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Sa kalayaan, Panginoon, sa kagalakan. Panalangin po, patuloy namin na panalangin, Lord, na ang patuloy na pagsama mo sa amin sa linggong ito, Panginoon. Lord, sa paglabas namin dito, lahat po ng aming panalangin ay answered na po. Hallelujah. Lahat ng panalangin namin ay ito po, ay patuloy naming ibabahagi sa ibang tao, Lord, kung ano ang kalooban mo sa aming mga buhay. Na ang salita mo lamang po, Lord. Yun po, kami po ay patuloy na magbibigay, Lord, ng kalakasan sa aming mga magulang, kapatid, Panginoon. Will be an encouragement to one another, O God. Hallelujah. At gagampanan namin ang mga bagay na dapat naming gampanan sa paglilingkod sa iyo, O God. At patuloy po, ikaw po ang maitataas sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Sa mga amin pong mga followers at nag-join sa aming Facebook, maraming salamat sa mga buhay nyo. At doon po sa hindi pa nakikilala sa Lord, kung gusto nyo makilala sa Lord, ito po yung dapat natin panalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoong Isus, maraming salamat. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Maraming salamat sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo na tinubos mo ako sa aking mga kasalanan. Ngayon na ako po'y nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa aking mga kasalanan.
Alam ko na ikaw ay nabuhay muli para ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya banal na Espiritu, ikaw po ang maghari sa aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah, Jesus. Kaya salamat na ang buhay ko ay mababago na. Hallelujah. At ako ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Ang pangalan ko ay nakalagay na sa aklat ng buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, Lord, na narinig namin ang buhay na salita mo, Panginoon. Hallelujah. Kami ng aking mga kapatid, Panginoon, ay patuloy na ikaw po ang aming itataas sa aming mga buhay. Lord, ikaw nga ang Diyos na mabuti at makapangyarihan sa lahat. Lord, ang kabutihan mo, Lord, ang patuloy na gumagabay sa aming mga buhay. Kaya paglabas namin dito, Panginoon, Lord, sa linggong ito, ibibigay namin ang the best na paglilingkod namin sa iyo, sa aming mga pamilya, trabaho, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak, pagpalain mo ang mga kabuhayan, Lord, mga business, lahat ng mga lakad namin dito sa linggong ito ay tagumpay na, Panginoon. We are already victorious in Christ Jesus. Hallelujah, Jesus. The victory is ours. Hallelujah, Jesus. Lord, ang lahat ng ito ay muli naming binibigay sa iyo. Lord, we will be careful to give you all the glory and all the blessings, O God, upon your people. The Lord bless you, the Lord keep you, and the Lord make His face shine upon you. In the mighty name of Jesus, all God's people say, Amen. God bless us, everyone.